Okay mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Reaction na naman patungkol sa mga nangyayari dito sa ating Pilipinas. Galing po ito sa ating Pinas News Insider. Ang title, grabe, totoo nga, bumaliktad si Lacson Kumanta na 2025 GAA. Tatapusin sa Senado. Junior at Tamba, iyari na. Yan, patungkol po dyan ang ating panonoodin natin sa inyo ng Fiber ni Juan. Internet mo, mabilis at murang-mura pa. Dito ka na, lipat ka na, tawagan nyo na. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Simulan na po natin! Ito, napakatinding bakbakan to. Tara, play na po natin! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diyaman ay balita. Kasabay ng nagdaang araw na butuhan, buong kumpiyansang inihayag ng Vice President na si Sara Duterte Carpio ang kanyang kahandaan sa anumang kahihiatnan ng impeachment case na isinusulong ngayon laban sa kanya. Matatag ang Vice Presidente sa harap ng mga kontrobersiya habang ipinapakita ang paninindigan para sa patuloy na pagbabago ng ating bansa. At matapos manalo sa pagka-senador, Senador Ping Lacson, tila bumaliktad na at may inamin mukhang tila nilaglag na ang alyansa ng gobyernong Nagba. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, walang pag-aalinlangan at puno ng determinasyon ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng nagpapatuloy na usapin patungkol sa impeachment case laban sa kanya. Sa kabila ng kontrobersiya, matatag ang pangalawang pangulo Tuwan-tuwa si Tabingi, oh. Tabingi yan, dilaw yan, di ba? sa kanyang posisyon na nagpapakita ng hindi natitinag na paninindigan para sa mandato ng kanyang panunungkulan. Ayon sa Vice Presidente, handa na siya sa anumang resulta ng proseso matapos ang halalan. Binigyang diin din niya na bahagi ng kanyang tungkulin ang harapin ng anumang hamon, maging ito man ay legal na proseso at usaping pangpolitika. Kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Samantala, binigyang diin ng Vice Presidente Sara Duterte ang kanyang masigasig na pangangampanya ay hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa impeachment case o para sa kanyang ama, kundi para sa pagpapatuloy ng mga nasimulang reforma at tunay na pagbabago sa bansa. Aniya, ang bawat hakbang at desisyon ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa hangaring may papatuloy ang mga advokasya at programang nagtataguyod ng kaunlaran at seguridad para sa bawat Pilipino. Okay. Kasi ang pagkakaintindi ng mga taga-kabila, kaya ito ginagawa niya, nangangampanya siya, kinampanya si ganito, si ganire, napakasipag niya para mailigtas sa impeachment. Hindi pala ganon. According dito sa pinapanood po natin, ang sinasabi niya, para maipagpatuloy po yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Kasi nga, itong si PBBM nangako pero wala naman nangyari. Ipagpapatuloy yung ganito, ipagpapatuloy yung ganire, walang naituloy. Meron ba? Sana meron. Yung mga talagang nasasabi pa lang ni BP Sara na ito sinisimulan pa lang. Sana ituloy to, dire-diretso, yan, ganyan. Yan ang gustong mangyari ni BP Sara, kaya pala siya nangangampanya, maipagpatuloy yung mga nasimulan. Kasi para naman po sa bayan yun, hindi para sa iisang tao lang. Ngayon, binigyan na ng pagkakataon na bumalik ang mga Marcos, ito na nga sana. Ang problema, nadismaya na naman ang sambayan ng Pilipino. Wala si PBBM kasi parang hindi naman na siyang nasusunod, di ba? Sabi nga ni Madam Amy, wala tayong magagawa. Kaya, ang magandang gawin na lang, si BP Sara at yung mga binoto niya, yung mga in-endorse niya na nanalo, at yung mga iba sana, gumawa na lang po sila ng magaganda para sa Pilipinas. Mas okay yon, di ba? Kaysa pabagsakin nyo ng pabagsakin ng Duterte, lalo lang lumalakas. Ngayon, kakaupo lang, gusto nyo pabagsakin na naman. Kakaupo nyo lang.
Magtrabaho kayo. O, tuloy tayo ha. Matapang niya rin ipinahayag ang kanyang layunin na itaguyod ang mga programa para sa mas maunlad at mas matatag na Pilipinas kasabay ng pagdadala ng dispirasyon mula sa ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte, na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So we want to push for that unity and continuity. So yun, mas malinaw yun ha. Kasi nga, nakaprogram na pala yun dati, nung 2022, panahon ng Uniteam. Eto ang mga plano natin. Pag tayo nanalo, gawin natin to. Ngayon, si Bongbong Marcos, sige, gawin natin yan. Siguro ganun ha. O ngayon, nandito na, walang nakikita si BP Sara. Ang nakikita lang niya, ang pagpapatakbo ng gobyerno na ito, mas maraming pagsisira, paninira sa BP Sara. Ganon ang nakikita niya. Kaya, kinampanya niya yung mga karapat dapat. So, nagsipag siya para kailangan ito ang iboto nyo, ganito, ganyan. Kaya, gusto niya maituloy yung mga plano dati ng Tatay Digong natin na naudlot. Akala natin tuloy-tuloy na sana. Tuloy tayo. Malinaw ang tapang na paninindigan ng Vice Presidente na kung ano man ang mangyari, mananatili siyang matatag para sa bayan. Bitbit ang pangakong itutuloy ang laban para sa makabuluhang pagbabago. Samantala, sa kaugnay pang balita, matapos manalo sa pagkasenador, si Pampilo Ping Lacson, tila umamin na at may binunyag sa publiko. Mukhang nilaglag na nito ang alyansa ng gobyernong Ngagba. Para sa buong detalye, panoorin ang full video. Alright. Ang kinatutuwa ng marami, ikaw talaga ang advokasya mo talaga diyan ay yung budget, pagbabantay ng budget. Ikaw yung sentinel ng budget. Yung mga nakikita mo yung mga insertions ng mga ilang pong mambabatas. Ano po sa particular, kasi nga when you were in retirement and now that you're forced out of retirement, meron kayong pinanggigilan na nangyari, I'm sure, nung habang kayo, habang ikaw ay, you were fulfilling your apostolic, na parang yung apo ni Senator Ping yung niya no? Pinagaanan niya ng oras. Pinagkaabalahan when he was in retirement. Ano yung pinanggigilan ninyo doon sa mga budget ng nakaraang taon habang kayo po ay wala sa Senado na tututukan ninyo pagbalik ninyo sa Senado? Senator Ping. Yun nga, tulad ng sinabi ninyo, yung katakot-takot na insertions na wala naman direksyon, na kung saan pati yung budget ng education sector nagalaw. At parang to a point na parang naging tantamount pa sa ang constitution na violate na dapat may highest budgetary priority ang education sector. So, yun, sisiguraduhin lang na ako particularly na pagtutunan ng pansin na ibalik yung dating kalakaran na pagsunod sa konstitusyon na yung budget ng education sector talagang maging top priority. So sinasabi niya na sundin ang konstitusyon. Ibig sabihin, merong hindi sumunod sa konstitusyon. Alam mo, kung gusto ni Ping Lacson na ganun, dapat managot din yung mga lumabag sa konstitusyon. Abangan ho natin yan. Alam nyo, kahit natalo yung mga taga-kabila, panalo pa rin sila kasi may budget silang naiwan no? May mga nakulimbat sila yun lang ang pagkakaunawa ko at opinion So talo sila pero may milyones sila. Dapat managot din yung mga yon, dapat balikan, dapat usisihin, dapat silipin. Lalo na yan yung sa edukasyon, di ba? Kasi nga, di ba, may mga findings pa lumabas
na yung functional literacy bumaba. Oo. Dahil Yes. yung nakakabasa pero hindi nakaka-comprehend. At malaking bilang, 18 million plus na Pilipinos ang ganon. Oo. So talagang kailangan na pag-ibayuhin natin, pag-ukulan ng pansin na yung education sector, especially yung primary education, mapag-ukulan ng pansin. Oo. Senator Ping, ito po, no, lumabas na po yung resulta at ang lumalabas po parang 552, no, 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Ano ba yung anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa-Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, no, yung the voter turnout ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 552. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected do sa NCR. Tapos of course except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Makita mo sa linyada, pag tiningnan mo yung top 12, wala ka makita halos na taga-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar, nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tiningnan mo, very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte. Pero 5 doon, ang talaga na, halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok ka si Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So, napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So, masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm elections. Okay. Kahapon nagkaroon kami ng pagkakataon na Narinig natin mga kapatid, napakalaking factor o napakalaking impluwensya talaga ng Duterte. Biro mo, buong Mindanao, pagkakaintindi ko, bagsak sila. Ihiwalay na lang kaya natin yung Mindanao. Sabi nila, pag inhiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas, no? Kawawa daw yung Mindanao. May nagsasabi naman din, na ano ko pa nga yun sa ABS-CBN ba yun, no? Sa GMA, na 55% ng mga source, parang ewan ko, parang sa ano ata yun, sa agriculture, ewan ko kung ano sa mga foods o yung pangangailangan ng mga Pilipino or essential, ganyan. 55% po nun, nasa Mindanao. So, ibig sabihin, mayaman sa source itong Mindanao. Ngayon, kung yung Mindanao magsosolo, malaking bagay nga kasi, kumbaga yung Luzon, Visayas, bahala na lang kayo dyan. Amin na lang tong Mindanao. Total, marami namang boto ang mga Duterte dito. Kami na lang. Ngayon, wag po kayong magagalit sa mga taga Luzon at saka sa taga Visayas. Pumunta na lang din po kayo ng Mindanao at dito na lang muna tumira bago po mapatupad yung ganong paghihiwalay kung sakasakali. Dito na lang sa Mindanao. Pero alam ko naman mahal ni Tatay Digong ang buong Pilipinas. Kaya, excuse me po, hindi mangyayari yung ganon. Sa akin lang naiisip ko lang, malakas pala ang boto ng mga Duterte sa Mindanao. Kung nagkataon na bagong Pilipinas yung Mindanao or parang South Philippines. Tama ba, South Philippines? Parang parang Koreano na paghiwalay. Yun nga lang, ayaw naman mangyari ng mga Duterte yun. At syempre ayaw din naman natin. Kung lang naman, walang gulo, di ba? Kasi nagkakaisa pala halos ang buong Mindanao na ang gusto nila ay Duterte, majority. Sa Visayas din, sabi ng ganun. Sa Cebu, talagang din, Duterte pa rin. Malamang maraming mga Bisayang, mas marami ng mga Bisayang gusto ang mga Duterte. Sa Luzon, may mga nakausap din ako dyan, sabi halos Duterte din. So nandoon pa rin, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun nga lang yung mga taga Luzon at saka sa Visayas, magsisiksikan tayo sa Mindanao. No? Tapos ihiwalay na natin lahat. Lahat ng may gusto sa administrasyon ni PBBM, doon na lang kayo lahat.
Hindi, ang pangit naman yun. Ito'y nakikita lang naman natin, pero syempre, gusto pa rin natin buo ang Pilipinas. Okay, tuloy tayo! Kausap si Senator Bato de la Rosa and he admitted na talagang itong after the impeachment, itong conviction, itong trial na mangyari sa Senado will still be a political exercise, no? A numbers game pa rin niya. Alam naman natin na hindi kayo magsasalita because you are going to sit as a senator judge, hindi po ba? Yung magiging impeachment trial ni VP Sara sa Senado, kayo ay naniniwala dun sa sinabi ni Bato de la Rosa o yung sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kayo, ang senator judge daw ay uupo with the cold neutrality of an impartial judge? Both may be correct, both may be wrong. Kasi mix sa ibang mga uupong senator judges, pwedeng ganun ang pananaw na ito political exercise. Pero sa iba, ako, ibilang nyo na ako doon na talagang titingin ako sa ebidensya. Dahil mahirap magpaliwanag na nag-convict ka na hilaw o kulang na kulang na ebidensya. At mahirap din magpaliwanag na napakalakas ng ebidensya, kitang-kita na mag-a-acquit ka. Yun ang aking sariling posisyon. And I think this position is shared by many of our colleagues. Not all. Kasi iba talagang staunch allies ng PDP Laban or kay VP Sara. Yung iba naman talagang alyadong-alyado ng administration. But ako, I can assure the two of you and yung mga nakikinig sa atin, sumusubaybay na ebidensya talaga dapat ang tingnan. Talagang dapat, yun lang tingnan natin. Yung kay late Chief Justice Corona, ganun ang naging pananaw ko. Nung una, parang iniisip ko, yun, kasi pag tinignan mo yung labas sa media, iba yung kaysa doon sa nakaupo ka at nakikita mo yung flow ng evidence na pagpasok. So yung prosecution panel ng House, as far as I'm concerned, kailangan talaga i-convince nila yung at least 16 senator judges na merong enough ground, merong enough evidence to render a decision ng na conviction. Senator Ping, ngayon nga, sabi nga natin 552, no? Parang nagkakaroon po ng maybe you can clarify. Yung sinabi po ni Yuse Claire, lalabanan nila yung mga obstructionist, pero syempre they welcome yung mga oppositionist. Sino ngayon magiging tunay na opposition? Yung 5 na PDP o yung 2 po, si Kiko at si Bam? Kayo po, paano ba natin ma-differentiate? Plus Risa yon yung actually plus kung titingnan Risa, natin. Kiko, Bam, and Risa, sila correct. yung lumalabas na parang third force dito, no? Kung titingnan mo yung, pero alam mo, pag nasa Senate na, yung 24, yung 12 na papasok at yung darat na 12, may kasabihan talaga tayo, yung Senado is 24 independent or 24 republics. Pagdating doon, talagang balansyado yan. Except for maybe a very few senators na talagang come what may, parang kumbaga sa pardon the word, kumbaga sa kabayo na hinihila yung kalesa, yung karitela, meron siyang blinders. Alam na kung ano yung direksyon, maski hindi hawak ng kutsero yung renda, uuwi-uwi yan sa bahay pagkatapos na pagkagarahin na. So, yung iba ganon. Pero karamihan, majority ng mga senador na darating at saka yung nakaupo dyan, maski sa pagbabalangkas ng batas, maski yung pagboto sa mga bills, hindi porket diniktato ng administration o hindi porket either way, dinikta ng administration, kung talagang may blinders, kukontrahen. Yun ang tawag nga doon, obstructionist. Maski maganda yung panukalang batas, maski maganda yung mga legislative agenda, para lang hindi masuportahan ng administration, ay kukontrahen. Yun ang talaga maliwanag na obstructionist. Yung opposition, tama si Yuse Claire, pagka-opposition, mag-oppose ka doon sa dapat i-oppose, At kung dapat namang suportahan, magsusuporta. Yun ang tunay na opposition. Opposition para sa interes ng sambayanan, hindi opposition para sa interes ng kanyang kalyado. Based on the results of the elections, hindi lamang dito sa senatorial race, pero across all, di ba, kahit sa yung mga local executives na ibinoto, alam naman natin ang midterm election, parang referendum vote. Kung masaya ba sila doon sa administrasyong Marcos nung nakaraang 3 taon, ngayong midterm niya ay magdedesisyon kung nasa tamang landas ba, is he on the right track. Ano po ang assessment ninyo sa boto po ng mga Pilipino ngayong midterm elections? Bago yung boto ng Pilipino, doon sa mga local government officials na binanggit mo, Kasi marami sa mga administration candidates walang kalaban. Ano post nga? Ibig sabihin, kaya nilang mag-focus
doon sa mga senatorial candidates ng administration na kung saan hindi naman ito yung parang true violence o intimidation o kaya vote buying. Hindi naman tungkol doon. But they could have easily used their influence over their constituents. Kasi kaya nga sila walang kalaban kasi napakalakas ng influence nila doon sa mga lugar nila. Yun ang nakikita kong parang hindi nakapag-deliver para sa administration candidates. Or, it could be that, or yung mga botante talagang voted based on their own beliefs, based on their own conscience na kung ano yung pananaw nila sa administration. If it is the latter, then maganda para sa sambayanan, hindi maganda para sa administration. Pero kung partisan lang yung naging batayan dahil kasi let's face it, meron talagang merong involved na hate o yung pagkagalit doon sa pagka-aresto ni dating President Duterte. Kitang-kita yun sa balota. Yes. Kasi ang one thing going for us, kami ni na Tito Sen, si Erwin Tulfo, yung pumasok kaming 5. Na-overcome ng mga boto namin sa Luzon and some parts sa Visayas yung kawalan ng boto sa Mindanao. Kaya nga kung mapapansin nyo, mabababa yung mga bilang ng mga boto namin, kami mga pumasok. Dahil yung mga boto sa Mindanao talagang na-focus doon sa kina Tony Rodriguez, kina Jimmy Bundok, lahat ng mga Duterte, at least 5 of them talagang nandun. Basta't Mindanao, sila yung top 12 ng top 12. Nakita ko yan kasi makita mo na sa website yung pasok ng mga boto So, ganon. So, it's good kung independently nakaboto talaga yung Pilipino based on what they think is best for the Philippines. Hindi yung not what they think or what they thought masama doon sa kanilang sabihin na natin sa kanilang principal. Yung pinaniniwalaan ng leader. Kasi kung ganon, parang yung pagkahati-hati natin na-involve yung mga botante natin. Hindi ba? Pero kung yung pagkahati natin dahil sa nagkaroon nga ng referendum at ang tingin ang pananaw noong grupo ng taga Mindanao masama yung takbo ng administration, okay lang yun kung doon binase yung pagboto. Pero kung binase yung pagboto sa personalities at doon sa kanilang alliances, hindi rin maganda yon para sa ating bansa. Kasi lalo tayo magkakahati-hati. Yun na nga. Speaking of hati-hati, Senator Ping, nakikita mo ba talaga, at least sa Senado, na magkakaisa? There's unity. Kasi nga, kung babasahin natin dito sa naging election, ako ang basa ko dito, 552, talagang very divisive, very polarizing. Talagang buti na lang nga nakapasok si Kiko Bam. Otherwise, parang hating-hati. Parang naging Marcos versus Duterte. Ngayon po, kayo po, sa Senado, kayo ba'y kumpiyansa na pwede talagang tanggalin na po yung mga kulay at pwede ba magkaisa para talaga sa bayan? I think we can move on from the Duterte-Marcos effect dito sa midterm elections. Pagdating kasi pag nandoon naman kami, alam mo, pag nagko-caucus na kami, pinag-uusapan yung legislative agenda, ano yung pa-prioritize, ano yung uunahin sa mga dapat gawin ng Senado. Sa tingin ko, yun ang first right step, first step to the right direction kung saan kami dapat lumagay. Depende yan sa leadership din ng Senado kasi pagka yung leadership ng Senado hindi nagpa-participate sa divisiveness, gano'n na mangyayari, mapapabilis yun. Pero kung yung mismo leadership ng Senado may involve pa doon sa pagdi-divide ng mga alliances, masama yun kasi. Pero even if ganun ang maging tayo ng leader ng Senado, may mga individual senators, as I mentioned earlier, na talagang tatayo sa sarili nilang paniniwala, sa sarili nilang prinsipyo. Okay. Senator Ping, ano pong assessment niyo dito sa conduct ng May 12 elections? Yung para sa mga lumang tao, nakakagulat na ganito kabilis, ganito ka-transparent. Pero I'll ask for your assessment po. Masaya kayo dito sa naging conduct ng May 12 elections ng COMELEC? Ang isang pagbabago na na-introduce ni Chairman Garcia, yung bang simultaneous, kung saan pinapadala yung pag-transmit ng resulta direct from the precincts. Kaya mahirap sabihin na nagdayaan unless massive o kaya talagang systematic yung ginawang pagdadaya. Mahirap magsalita ng tapos kasi magra-randomize sila, di ba? Magra-random random manual counting. So doon, maganda yung practice na yon. Kasi even if mag-manual sila ng say 0.5% or even
even less that quantity, makikita ko may pattern na merong mga mali o merong mga anomalya sa Discrepancy, oo. na-transmit na ano. I think 1% would be a good number, although medyo marami yun kasi kung considering na 60 million or almost 70 million yung registered voters at ang bumoboto, para nasa 80% pagdating turnout So mahirap pagsalita ng tapos, pero maganda yung gagawin nila mag-random sila. Alam nyo mga kapatid, patungkol dyan, meron isang vice mayor, 'di ba, nagsalita. Yung IT rin kasi siya, tama ba? IT rin siya, no? So, according sa kanya, kapag ka nagbago ng version, maaaring may nabago doon sa laman. Ako naman din ay naniniwala diyan kasi nga matatawag ko bang IT ang ano ko kasi vocational lang din naman tayo, computer technician. So, pwedeng IT na rin matawag sa atin. Pwede na rin IT. Ewan, basta kapag ka nag-update ka, kapag ka may nagbago doon po sa numbering ng version, ang pagkakaalam ko, may nabago doon sa laman ng software. Yun lang ho ang pagkakaalam ko. So, ibig sabihin kung yung version nito ay 3.5, ay 3.4, tapos dito sa inilabas nila 3.5, ibig sabihin, hindi na ito yung, kasi yung 3.4 daw yung parang parang ni-review, tinignan kung may daya, ganyan, 3.4. So, dapat yun din yung nakita dapat natin na ginagamit natin. Yun dapat ang ginagamit natin doon po nung eleksyon. Ngayon, ang nakita daw nung mayor, 3.5. Hindi mo pwedeng sabihin magkaparehas ang 3.4 at 3.5. Gayong pag in-update mo tong 3.4, magkakaroon ng laman yun kahit isang letra lang o kung ano pa man ang magkakaroon doon. 3.5 na daw yung nakita niya. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung nadaya o hindi. Ganun ho ang pagkakaintindi ko. Hindi ibig sabihin nadaya, hindi ibig sabihin hindi nadaya. Kailangan magpaliwanag po sila kung ano ang laman ng 3.5 doon sa 3.4. Tama po, di ba? So, may punto po yung Vice Mayor ba yon, mga kapatid? Shoutout sa kanya dahil ang galing niyang lumaban. Kung tutusin, dapat tumahimik na lang siya kasi panalo siya. Pero nilalaban pa rin niya. Gusto pa rin niyang ilaban na dapat kung 3.4 yung ni-review, dapat yun din po yung ginamit ng eleksyon. Ang nangyari, kinasukasuhan pa ata siya, no? Yun lang. Nagmamalasakit lang din naman siya. Parang ganito yon, mga kapatid, yung cellphone mo. Dati walang features ng ng picture na parang may pogi-pogi. Pero nung in-update mo, nagkaroon ng version na may pogi-pogi na yung picture mo, naging 3.4, 3.5 na. So may nabago. Iba na yung 3.3, 3.4 sa 3.5. Something like that. Ganun lang ho, napakasimple lang Kaya dapat malaman kung ano yung laman ng 3.5. Yun ang pagkakaalam ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Break it down. Huwag kalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Pinas News Insider, salamat din po.